Ang topic naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa tao na mahihirap. Italakay natin dito kung ano nga ba ang sabi ng Bible sa mga tao na mahihirap, no? At alamin din natin bakit nga ba tayo naghihirap, ano nga ba ang dahilan. Ang pagiging mahirap guys, no, okay lang naman yan guys kasi tulad ng sinabi ko, ang paghahangad ng sobra-sobrang kayamanan or sobra-sobrang pera ay kasalanan sa Diyos yan, no? Kasi nakasaad yan sa Bible, ayaw ni God na tayo ay maghahangad na maging mayaman kasi nga ang sobra-sobrang paghahangad sa pera ay sa evil na yan, hindi yan kay God, di ba? Pero guys, no, kahit na ganon, kahit na tayo ay mahirap, siguraduhin naman natin na may mai-provide tayo sa pamilya natin, no? Siguraduhin naman natin na may pambili tayo ng pagkain or kung ano pa man yung ibang needs ng pamilya natin. Huwag naman nating hahayaan na pati yung mga basic needs or mga pangangailangan ng household natin ay hindi natin mai-provide, no? Pero guys, no, reality talaga sa buhay natin ngayon na kung tayo mahirap man tayo, mayroon pa talagang mas mahirap sa atin, no? Yung talagang walang-wala, yung parang halos wala na silang makain, no? Bakit nga ba may mga tao na gano'n, no, na talagang walang-wala sila, no? Kasi dahilan dyan guys, no? Yung iba nakukontento na sila, hirap na nga ng buhay nila, nakukontento sila sa ganong sitwasyon, hindi sila gumagawa ng paraan para umangat naman sila kahit na kunting pag-angat lang, no, yung mai-provide man lang ba yung pangangailangan ng buong pamilya, no? Kasi sa buhay natin guys, no, tayo ang driver ng buhay natin, tayo ang driver ng destiny natin. Kung hindi natin ayusin yung pagmamaneho sa buhay natin, hindi tayo makakarating kung ano man yung gusto nating marating sa buhay, no? Kung ano man yung goals natin, kung hindi natin ayusin yung pagmamaneho sa buhay natin, di ba? Hindi tayo makarating doon. Tulad din ng mga driver ng sasakyan, kung yan sila ay hindi maalam sa pagmamaneho, hindi nila marating kung saan yung destinasyon nila. Tulad din yan sa buhay natin. Kaya nasa atin talaga yun kung paano natin i-manage yung buhay natin, no, yung sarili natin, no, para ay kahit papano ay magkaroon naman tayo ng, no, kunting asenso. Tapos, no, wag naman nating isisi sa Diyos kung bakit tayo mahirap, no, kasi may iba kapag sila mahirap, galit sila sa Diyos, isinisisi nila yung kahirapan nila. Hindi gusto ni God na maghirap tayo, no? Kasi nasa atin ngayon kung paano tayo dumiskarte para tayo ay magkaroon ng kabuhayan, magkaroon ng source of income, no? Si God ay siya yung taga-bless sa atin, pero tayo ang gumawa ng hakbang, 'di ba? Kumilos tayo para i-bless tayo ni God kasi sabi nga sa kasabihan na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa, 'di ba? Paano ka i-bless ni God kung wala ka namang ginawa, kung nakatunganga ka naman diyan, wala kang hakbang na ginawa, paano kanya i-bless? Kaya nasa tao din 'yon kung bakit tayo naghihirap, no? Ating alamin dito sa Bible guys, no, kung ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa mga tao na mahihirap. Basahin natin dito sa Luke chapter 6 verse 20 to 24. And he lifted up his eyes on his disciples and said, Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude you, and revile you, and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For so their fathers did to the prophets, but woe to you who are rich, for you have received your consolation. Anong ibig sabihin? Si Jesus Christ to di ba? Tiningnan niya yung mga disciples niya, no? Sabi niya, pinagpala kayo ng mga mahihirap kasi mapapasa inyo ang kingdom ni God. At pinagpala kayo ng mga nagugutom kasi masisiyahan daw sila, di ba? Pinagpala daw yung mga umiiyak ngayon kasi pagdating ng araw, tatawa daw sila. Pinagpala daw yung mga kinakainisan ng mga tao at saka yung nire-reject ng lipunan, no? At saka yung mga tao na kinukutya, 'di ba? Yung mga kinukutya na tao or yung mga itinakwil ng lipunan na tao, no? Mga pinagpala daw 'yun, ang ganun na tao, no? Kasi daw pagdating ng araw, anong sabi? Ang reward nila ay great andun sa heaven, ang reward nila, 'di ba? Sino mang mga righteous na tao, no, na grabe yung sacrifices, grabe yung mga sufferings na nararanasan dito sa lupa, no. Huwag kayong mag-alala kasi pagdating sa kabilang buhay, andoon ang prize natin, andoon ang reward natin, nag-aantay. Kung tayo mahirap man tayo dito sa lupa,
pagdating doon sa heaven, andoon ang treasure natin, nag-aantay, 'di ba? Wala man tayong inheritance, wala man tayong pamana sa magulang natin. Ang inheritance natin andun sa heaven, yung eternal life na promise ni God sa atin, 'di ba? Yung kingdom niya, doon ang punta natin kapag tayo ay mga righteous na tao. Kahit mahirap tayo, basta righteous tayo, huwag tayong mag-alala, magsaya pa din tayo kasi nga nag-aantay yung kayamanan natin andun sa heaven, 'di ba? Nag-aantay yung inheritance natin, which is yung eternal life na sa heaven. Kaya dapat pa rin tayong magsaya, no? Kasi maganda yung magiging resulta. Maganda yung reward sa atin kung ito man ang nararanasan natin dito sa lupa. Hindi daw katulad ng mga mayayaman na matatanggap din nila kung ano man yung magiging reward nila balang araw kapag sila ay nasa kabilang buhay na. Matatanggap din nila kung ano yung nararapat para sa kanila, no? Tapos basahin naman natin dito sa Deuteronomy chapter 15 verse 8 to 9. If among you one of your brothers should become poor in any of your towns within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Diba? Sabi dito, halimbawa may mga kakilala kayo, no, na naghirap, no? Anong sabi dito? Naghirap sa mga kapitbahay nyo. Halimbawa, sabi ni God, huwag nyo daw tigasan ang puso nyo, di ba? Huwag nyo daw pagkaitan ng tulong, yung mga nangangailangan ng tulong, yung mga tao na naghihirap, diba? Ibigay nyo daw sa kanila yung mga pangangailangan nila kung kayo ay may kakayahan man na tumulong at magbigay sa kanila, no? Kung ano man daw yung mga pangangailangan nila, ipagkaloob nyo daw, di ba? Ayan ang sabi ni God, kaya wag nating tigasan yung mga puso natin sa mga tao na mahihirap, no? Kung tayo man ay may kakayahan na tumulong sa kanila, tumulong tayo, no? Kasi yan ang kalooban ng Diyos sa atin, no? Tapos sabi din dito sa Proverbs chapter 14 verse 31, whoever oppresses a poor man insult his maker, but he who is generous to the needy honors him. Diba? Yung mga nang-aapi daw ng mga mahihirap na tao, parang ininsulto nyo na si God kasi nga si God ang creator natin, 'di ba? Kaya yung mga nang-aapi ng mahihirap na tao, no, parang si God na rin ang ininsulto nyo. Pero kung sino man daw yung mga mapagbigay sa mga nangangailangan, nirerespeto at iginagalang nyo si God, 'di ba? Dito pa lang, no, mapapatunayan natin kung gaano tayo kamahal ni God, no, tayong mga mahihirap. Mahal tayo ni God, kaya wag tayong mag-alala, no? Wag nating isipin na tayo ay kinalimutan ng Diyos kasi mas mahal niya yung mga mahihirap, 'di ba? Katulad sa sa history sa Bible, no, yung mga taga-Israel, no, naging alipin sila ng Egypt, si King Pharaoh, 'di ba? Ang ginawa ng mga taga-Israel, no, umiyak sila kay God, nagpray sila, umiyak sila kay God na tulungan sila na maialis doon sa slavery. Anong ginawa ni God? Inalis sila ni God doon sa sa mga kamay ni King Pharaoh, 'di ba? Ginamit niya si Moses, yung servant niya, 'di ba? Kaya patunay lang talaga na si God, no, malapit siya sa mga mahihirap na tao, sa mga alipin na tao, yung mga inaapi, sa mga tao na nagugutom, sa mga tao na hinahamak, malapit siya. Tinutulungan niya, sinisave niya, ganung mga tao. Tapos, basahin naman natin dito sa Psalm chapter 37 verse 16. Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. Ibig sabihin, mas okay pa daw yung, 'di ba, yung maliit na kinikita ng mga taong righteous, no? Yung mga tao na mabubuting tao, no? Maliit man ang kinikita nila, alam mo talaga na yan ay galing sa malinis na paraan, yan ay pinaghirapan nila, no? Hindi katulad ng malaking kinikita ng mga evil na tao, mga masasama na tao, no? Kasi hindi mo alam kung saan nila kinita yan. Kinita nila sa kasamaan, di ba? Malay nyo, yan, yung iba dyan galing sa pang-i-scam, diba? Yung iba dyan galing sa corruption, di ba? Kaya mga wicked nga mga masasamang tao nga hindi gumagawa ng matino yung mga ganyang tao, di ba? Talagang naiengganyo yun sila sa paggawa ng masama para lang madagdagan yung kanilang income. Kaya mas maganda pa daw yung maliit na kinikita ng mga mabubuting tao kaysa
malaking kita ng mga masasama na tao. Yan ang ibig sabihin ng ano nito, ng Bible verse na ito, no? Tsaka basahin naman natin dito sa James chapter 2 verse 5, nakalagay naman dito, "Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He has promised to those who love Him?" Diba? Anong sabi dito sa James 2:5? Diba si God, yung mga chosen people niya, mga mahihirap na tao, pero righteous, diba? Kasi si God, hindi siya tumitingin sa ano itsura, hindi tumitingin sa estado ng buhay ng tao, kundi tinitingnan niya yung puso ng tao, no, na mga pinipili niya, no. Sa puso siya nakatingin, kung may pure ka nga ba na puso, may malinis ka nga ba na puso, no. Mga God believers, no. Pinili niya yung mga mahihirap, no, para maging mayaman sa pananampalataya, no. Para pagdating sa kabilang buhay, mapasa kanila ang kingdom ni God, maging mayaman sila doon sa kabilang buhay, no? Kasi yung promise ni God sa mga tao na nagmamahal sa Kanya, di ba? Napakasarap pakinggan, no? Na kahit mahirap man tayo dito sa lupa, alam natin, balang araw pag tayo namatay na, maging mayaman tayo doon sa heaven, andun ang treasure natin nag-aantay, di ba? Kasi yan ang promise ni God sa atin eh, na kapag tayo righteous, kapag tayo sumusunod sa commandments niya at tayo ay born again, doon ang punta natin sa kingdom niya, 'di ba? Napakasarap sa feeling. Tapos basahin naman natin dito sa Psalm chapter 34 verse 6 naman, "This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles," 'di ba? Sabi nga dito, kapag ang mahirap na tao ay umiyak kay God, 'di ba? Nagpray tapos umiyak kay God, pinapakinggan ni God yung mga prayers at saka yung iyak nila, at saka ang sabi dito, nililigtas niya itong tao na ito sa lahat ng mga kaguluhan sa buhay niya, 'di ba? Kung ano man siya, may mga troubles man siya, sinisave ni God yung ganitong tao, no, yung mga mahihirap, kasi nga mahal niya ang mga mahihirap, malapit siya sa mga mahihirap na tao. Tapos basahin naman natin dito sa Job chapter 29 verse 12, "Because I delivered the poor who cried for help, and the fatherless who had none to help him." Diba? Dinideliver nga niya yung mga mahihirap na mga tao na umiiyak sa kanya, humihingi ng tulong. Pati yung mga ulila na sa tatay, no, na wala nang pwedeng tumulong sa kanila, no, nililigtas ni God yung ganitong mga tao basta humingi ng tulong sa kanya, no. Umiyak at magpray, humingi ng tulong sa kanya. Anong sabi dito? Dinideliver niya yung mga ganitong tao. Tapos sabi naman sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich." Diba? Dahil nga sa pagmamahal sa atin ni Jesus Christ, tayo na mga mahihirap, diba? Mahal tayo ni God, mahal tayo ni Jesus Christ dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, no? Nag-sacrifice siya, no? Anong ginawa niya? Nagkatawang tao siya, tapos nagpakahirap siya, tiniis niya na siya ay inapi, na hamak ng mga tao, pinaparatangan ng kung ano-ano, tiniis niya, diba? Tiniis niya hanggang sa ipinako siya sa krus, hanggang namatay siya, no? Na-fulfill niya yung prophecy na maging savior siya natin, no? Maging savior siya ng lahat ng tao, no? Kung hindi man tayo righteous, gusto natin ng inheritance, gusto natin magkaroon ng treasure doon sa heaven, no? Para magkaroon tayo ng chance na magbalik loob sa Diyos, no? Para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, tinubos niya lahat ng mga kasalanan natin. Dahil lahat tayo talaga, entitled tayo na mapunta sa hell. Kasi aminin na natin, lahat tayo makasalanan talaga tayo, as in lahat. Wala talagang perfect sa atin. Lahat talaga tayo makasalanan. Pero dahil mahal tayo ni Jesus Christ, sinave niya tayo sa mga kasalanan natin, no? Nasa atin na lang yon. Kung gusto nating magbagong buhay, humingi na tayo ng tawad sa mga kasalanang ating nagawa, no? At saka maging born again na tayo para tayo ay mapagkalooban ng treasure doon sa heaven at ma-inherit natin yung eternal life na promise sa atin ni God, no? Kaya tayo na mga mahihirap, no? Huwag tayong malungkot kung tayo ay mahirap man, di ba? Hindi naman natin kailangan ng sobra-sobra na pera eh. Hindi naman natin madala yan sa kabilang buhay kung tayo ay namatay na, no? Tulad ng sinabi ko, ang importante lang, no, may pang-provide tayo sa
pangangailangan ng pamilya natin, pangangailangan natin sa sarili natin. Kung may sobra man, pwede tayong mag-share sa kapwa natin kung may sobra-sobra man na blessings na dumarating sa atin, no? Pero wag na tayong maghangad na maging mayaman tayo dahil baka mamaya yan pa yung maging dahilan para hindi natin makamit yung treasure na promise sa atin ni God doon sa heaven, no? Makontento na lang tayo kung anong meron man tayo sa ngayon, no? Basta ang importante, hindi naman tayo sobrang naghihirap din. Kailangan din natin ng ang income, kailangan din natin ng kita kasi nga tulad ng sinabi ko dito sa earth, talagang kailangan natin ng na may kita talaga kasi pera ang gumagalaw dito sa mundo, no? Hindi naman tayo mabubuhay dito kung wala tayong pera kasi wala nang libre ngayon. Bawat kilos natin pera ang ilalabas natin, di ba? Kaya wag naman nating hayaan na malugmok naman tayo sa kahirapan, no? Gumawa din tayo ng paraan para medyo umangat naman din yung buhay natin, no? Basta wag lang tayong maghangad ng sobra-sobra na pera, no? Ayun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.